minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ikalabing-pitong linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po, mga minamahal kong kapatid, ating pinagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Juan. At sa mga susunod po na bersikulo ating maririnig kung paano po ba ang ating Panginoong Kristo ang siyang tunay na nagbibigay buhay, ang siyang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Kung inyo pong pinakinggan mabuti yung pagtalima o pagsakulolo ni Propeta Eliseo sa ating unang pagbasa, inyo pong mauunawaan kung paano ang isang kahinaan o isang kakulangan ay hindi sagabal sa Diyos. Even though his servant knew that all those barley breads, loaves are not enough, this not hinder Elijah or Eliseo to share the food, the blessing to the Israelites. At kahit kulang, anong nangyari? Yung iilang tinapay, I think that is 12 loaves, ay naging sapat sa 100 kumain. Yung akala nilang imposible ay hindi lang basta naging sapat, naging sobra-sobra pa. Yan din yung milagro ng ating mabuting balita. Para sa mga alagad, yung 200 araw ng pagtatrabaho ay hindi kayang bumili ng pagkain para sa 5,000 nandoon. Alam naman natin talaga, na kung ano yung sapat at hindi sapat, 'di ba? Yung mga nanay dito, hindi niyo na nga ngayon alam paano niyo mapagkakasya yung budget sa inyong pamamalengke sa sobrang taas ng bilihin ngayon. At parating may daing na hindi sapat, kulang, Pero kayo din, kahit kulang, kahit hindi sapat, kaya niyong pagkasyahin. Tama ba? Doon pa lang sa inyo pa lang, dito pa lang sa atin, yung imposible, nagiging posible dahil maparaan. Kayang magbigay, kayang magbahagi. At yung milagro na nangyari, na narinig natin sa mabuting balita, yun din yun. Kung yung bagay-bagay, kung ano yung meron tayo, ay ginawa nating pansarili lamang natin, kulang talaga. Pero kung ito'y binabahagi, anumang ibinibigay natin sa Diyos, kayang padamihin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos na mabunga para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaya kung mapapansin ninyo, the more tayong nagtatago ng ating resources, the more tayong mas nahihirapan. Kapag tayo ay nagtatabi ng mga bagay at mga biyaya at hindi tayo nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos, lalong mahirap ang buhay. Pero pansinin ninyo, yung mga tao na nagduda sa ating mga pagbasa ngayon, ano yung nangyari? Nung napakain yung madami ng ating Panginoon at ni Eliseo dun sa ating unang pagbasa, sila'y namangha. Bakit? Sapagkat sa kanilang kakayanan, hindi talaga kaya. Pero ang lahat ng bagay, kapag inilapit natin sa Diyos, walang hindi kaya. Wala tayong hindi kayang lagpasan. Wala tayong hindi kayang matupad sapagkat ito'y gawain ng Diyos. Naalala ko po ng inyo pong mabuting pura na kasama ko sa San Miguel yan. At saksi kami kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano ka-generous,
That we cannot down God in His generosity. Bakit? San Miguel, mukha lang mayaman yung parokyang yon, no? Pero walang pera doon. No, bakit? Unti lang yung parishioner namin. No, nasa loob. No, imagine niyo nasa loob siya ng Malacanang, yung parishioner, poor community, no, nandun sa paligid. No? At isa sa apostolate ng parokyang yon, alam niyo po kung ano? Ay tulungan ang mga nangangailangan, ang mahihirap. No, every week, hindi nga every week, every day, pag may street dweller na pumunta doon, sabi ng aming kura paroko, si Father Jenny Diwa, panong yon, sabi niya, walang aalis ang San Miguel na walang dala. Sabi niya, pag may pumunta dito na nangangailangan, hindi pwedeng aalis na walang dala. Ginagawa yan ng parish priest nyo. No? Pag merong street dweller, merong stub na ibinibigay si Father Herbert, tapos yung mga karinderya dito, pwede silang kumain. No? Actually, maganda nga yan, no? Kasi you are also helping the community. Kasi hindi na mahihirapan, no? Nakakatulong pa sa mga nagbebenta sa paligid. Pero, ang punto ko, no? Doon sa San Miguel, at kahit siguro sa inyo nararanasan nyo yan, alam nyo, wala talagang pera. At ang dami naming babayaran, utilities, and etc. No? At nakikita ko kung paano yung parang tapayan nasasaid pagbayarin na. At minsan, sinabi namin sa kura namin, Father, hindi na po ata kaya nating i-sustain yung apostolate natin na may every week at every day tayong apostolate for the poor. Namimigay pa tayo sa mga street dwellers araw-araw. Diyan po sa Nagtahan, UN Avenue. O sabi ng parish priest namin, hindi. Gawain to ng Diyos. He will provide for everything. Kitang-kita namin at takot na takot kami dahil kitang-kita namin kung paano siya nauubos. Pero, no, pagkatapos ng evening prayer namin, no, kung anong araw man matapat yon, ayan na, meron ng tatawag, magdo-donate ng pagkain, magdo-donate ng cash for our apostolate. At ni isang beses, during that time, hindi kami naubusan. Kaya nga ako, kahit ako, ako'y deacon noon, no? Sabi ko, totoo, hindi ko kayang pantayan, ni kahit sino sa atin pantayan yung generosity ng ating Panginoon. Kung magbibigay ka sa iyong kapwa, yung binigay mo, ibabalik sa iyo ng Diyos, makaisendaang ulit pa. Amen? Kaya huwag kayong matakot magbigay. No? Yung batang lalaki doon sa ating mabuting balita, ilan daw yung kanyang tinapay? 5. 2 isda. No? Kung ipinagdamot yun ng bata, may milagro ba? Wala. Pero yung kanyang munting nakayanan, ibinigay niya sa Diyos, Lord, ikaw na bahala. Na ginawa ng Diyos. No? Pinagyabong, minagnify. No? Yung kanyang nakayanan na ibinigay niya sa Diyos, no, ay pinagbunga ng Diyos, kaya maraming nakakain. Hanggang sila'y mabusog. Ilan daw yung nakuha pang basket ng fragments? 12. No? At yan po yung milagro ng banal na Eucharistia. Actually, ito pong kay San Juan, dahil wala siyang institution narrative, no? Ibig po sabihin yung sa Eucharistia, yung tinapay at dugo at yung sa huling paghahapunan, ito po yung kanyang version, yung theology nung Eucharistic yung Eucharistic sacrifice, no, ng banal na misa,
No? Itong bagay nito, yun yung theology. Yun narinig natin ngayon. Dahil ang ating Panginoon Kristo sa banal na komunyon, ano bang nangyayari? Diba? Siya ay ibinabahagi. Kaya nga kahit yung pinakaisa, pinakakaunting particle, tinitipon pa rin ng lay minister, no? Sapagkat kahit yung pinakamailiit ay katawan pa rin ni Kristo. Tulad nung ating narinig dito, no? Nakakain lahat at yung natira, tinipon. Bakit? Sapagkat ito pa rin ay makapagbibigay buhay. No? Sa ating mabuting balita, sapagkat ito ay magiging pagkain pa rin ng mga nagugutom. No? Yung ating mabuting balita, ano yung sinatisfy? Yung physical. No? Pero, ano yan? Isa iyang pagtanaw sa hinaharap. Ano yung hinaharap? No? Hindi lang yung physical na katawan ng bubusugin ng Diyos, kundi yung ating mga kaluluwa. Di ba napakaganda po? No? At the end of this life, not only our physical hunger, no, but our spiritual hunger as well. Hindi na tayo magugutom muli sapagkat pupunuin tayo ng Diyos, no, ng pagkaing nagbibigay buhay. At sino yun? Siya. Pupunuin niya tayo ng kanyang sarili. Diba? That is our ultimate goal, di ba? Sabi ng ating katekismo, makaharap ang Diyos harapan. Makita ang Diyos. To be like God. Hindi to be God. To be like God. To be like God. To be like Him. No? That's our ultimate destiny. At we can begin our good relationship with God. No? We can begin with generosity. No? Lahat ng virtues, mga minamahal kong kapatid, actually, hindi ko na matandaan kung sinong santo, sabi niya, nakalimutan ko na, pero sabi niya, alam mo, when you are helping the poor, hindi dapat sila yung magpasalamat sa iyo. Ikaw ang dapat magpasalamat sa kanila. Why? They are giving you opportunity to be with God, to be closer to God. Kaya nga mga minamahal ko kapatid, siguro parating sinasabi sa inyo ng inyong mahal na paroko, at sinabi niyo sa akin yan before my ordination. Alam mo, you should be grateful and generous. Why? Yung taong di marunong pasalamat, walang biyayang sasapat. So, every time that no, I would feel, no, and I would hesitate to give, no, pinabalikan ko yun. I cannot outdone God. Ano man yung ibigay ko ngayon, kahit masakit yan para sa akin, ibabalik yan ng Diyos. Amen. Let us all stand and let us profess our faith.